Ang ninuno. Mga kabayan, pakita ko lang yung gabay medalyon natin. Dito pa yung ibang stocks natin mga kabayan. So, hawak ko. Yan. Ito siya mga kabayan. Para makita nyo ng maganda. Ito yung pinaka-itsura niya. Pakita ko din sa inyo kung ano yung mga sangkap nito. Flash ko sa screen. Yung isang lihim na sangkap dyan mga kabayan, yan yung mutya. The rest, yan yung bisa nitong gabay medalyon. Para sa lahat ng interesado, mag-visit lang sa ating store ng Likha or mag-message dito at merong sasagot sa inyo. Maraming salamat. Hindi na lang ito pinagtuunan ng pansin ni Adrian. Ang importante ay nakita niya ang aswang. Kaso wala siyang maipapakitang bakas. Kaya alam ni Adrian na mahihirapan siyang magpaliwanag sa ama. Nang makapasok sa tahanan, hindi na nagsalita pa si Adrian. Tinanong pa siya ng ama kung ano ang nangyari. Bakit ito natagalan mula sa gubat? Sasabihin niya sana ang nakita, pero minabuti ni Adrian na mag-iba ng dahilan. Sinabi niya na meron lang kailangang daanan kaya natagalan. Nakita mo ba? Nakita mo ang lihim ng matanda, no? Nakita mo ang lihim ni Lolo Aborio? Wika ni Tatay Wilberto. Napakunot ang mukha ni Adrian. Alam pala ng ama ang patungkol sa matandang pangit. Kaya naman naging malaya itong sabihin ang totoong pangyayari. Kahit papano, makapagbibigay din ito sa kanya ng mga detalye. Si Deborah, anak. Dati yung malupit na bangkukulab. Hindi pa nabubuhay ang lolo mo, maging ang lolo niya. Buhay na si Deborah. Isinumpa siya, anak. Batay na din kay Lolo Aborio. Kinulong siya sa isang dobe. Hindi namamatay si Deborah. Kahit sinong sumubok doon, napupuksa siya. Pero ilang araw lang nabubuhay uli. Kaya nang dumating ang isang biyasa na taga Mindanao, kinulong siya imbis na patayin. Ito lamang ang naisip niyang paraan upang mapigilan ang kasamaan ni Deborah. Wika ni Tatay Wilberto. Dagdag pa ng ama. Nais ni Deborah na makalaya. Pero hindi ito mangyayari hanggat parehas pa rin siya ng dati. Brutal namang kukulam si Deborah. Bukod dito, kumakain din ng tao para mas lumakas ang mga talandro o orasyon. Maliban pa dyan, magiging makinis ang balat at bata tignan si Deborah kapag nakakain ng tao. Pero ang totoong itsura nito, yung nakita ni Adrian. Wala nang ibang paraan para makalaya si Deborah kung hindi ang talikuran ang pagiging kampo ng dilim. Ito lang ang susi upang makalabas sa pinagkukulungan. Pero babalik si Deborah sa pagiging mortal. Ito ay magsisimula kapag nabasbasa na ang pagbabago. Kaya naman gumawa ng paraan si Deborah. Pinili niyang tumulong sa mga tao. At ang ginawa niyang kasangkapan ay ang mga taong ninais na tumulong din sa kapwa kagaya na lang ng mga albularyo. Napakarami ng nahawakang albularyo ni Deborah. Hindi lang si Mang Siano at Lolo Aborio. May mga nauna pa noon na ilang siglo na ang nakalipas. Nagbibigay ito ng payo sa mga albularyo kung anong gagawin para ituwid ang mali sa tama. Mula sa negatibo papunta sa positibo. Mula sa masama hanggang sa pagiging mabuti. Maliban pa dyan, nagbibigay din si Deborah ng payo sa kung ano-anong proseso na nalalaman
Gagamitin naman ito ng albularyo sa panggagamot o anumang hakbang para makatulong. Maging ang napakakomplikadong sitwasyon, nakahanapan ng paraan ni Deborah, pero nagiging tulay niya ang mga albularyo. Ito lang ang may kakayahang pasanin ang mabibigat na problema, partikular sa kababalagan. Pero ang mga pamamaraang ito ni Deborah ay hindi masyadong madiin. Dinadaan niya sa ibang tao, hindi sa kanya mismo nanggagaling. Kaya napakatagal na basbasan ni Deborah. Mula noon hanggang sa mga oras na yun, nakakulong pa rin siya sa lugar na may hahalin tulad sa isang dome. Lugar na nababalot ng malakas na selyo at parusa. Mula ito sa buhay na salita na galing mismo sa biyasa. Sa pamamagitan ng mga selyo mula sa mga sugo at sa tulong ng Amang Diyos, naikulong si Deborah. Kaya ang paraan para makalabas lang siya roon, isuko niya ang sarili sa Ama. Bukod sa hindi masyadong madiin ang pagtulong, ang mas nagpapatagal pa kay Deborah, ang sangdamakmak na kasalanan nito na kailangan niyang pagbayaran. Napakarami niyang taong pinatay at ang bawat nasasawi may katumbas na parusa. Kaya kung gaano kalaki ang kasalanan ni Deborah, dapat mapantayan niya ito ng kabutihan. Pero hindi ito magiging madali. Bagaman pagbawas ng hatol ang bawat pagtulong, pero tatagal pa din ito ng mas maraming panahon. Dahil ang bawat napatay ni Deborah, 100 taon ang katumbas. Unti-unti nang nagiging malinaw kay Adrian ang lahat. Natuklasan niya na ang lihim kung bakit nakaugnay si Lolo Aborio kay Mang Siano. Kinabukasan, dahil wala namang klase, doon napiling tumambay ng bata sa bahay ni Mang Siano. Pero bago pa mangyari ito, tinapos muna ni Adrian ang gawain sa tahanan. Nagkataong may pasyente si Mang Siano. Nagtaka ang binata dahil ang pasyenteng ito, walang iba kung hindi yung babaeng may kasamang matanda. Napapatanong siya sa isipan, bakit ito nasa bahay ng albularyo, samantalang pinuntahan naman ni Mang Siano ang lugar nito upang doon isagawa ang panggagamot. Patuloy na nadadagdagan ang mga katanungan sa isipan ni Adrian. Kasalukuyan siyang nasa loob ng tahanan. Hindi ito pinapapasok ni Mang Siano dahil nanggagamot siya sa loob. Nakasilip lang si Adrian sa bintana. Saka na lang kapag natapos na yung ginagawa ko. Ay naku naman talagang batang ito, oo. Suot mo na naman yung butas sa salawal mo eh. Hindi ba nilalamig yung maliit mong palawet? Ay, wag masyadong tutungtong dyan sa... Ay nako, baka bumigay kitang kakagawa ko lang ng kulungan ng manok eh. Wika ni Mang Siano. To talaga si Mang Siano, pwede namang sabihing mamaya na ako pumasok kasi abala ka pa sa gamutan. Talagang dinamay mo pa yung salawal ko ha. Bakit? Gusto niyo rin po ba ng butas sa salawal? Palibasa yung binti niyo po parang palito eh. Huh? Teka, bakit po nagdudugo yung labi ng babae, Mang Siano? Tugon ni Adrian. Gumanti siya ng banat kay Mang Siano. Namumuro na ang matanda sa pang-aasar sa kanya. Pero kahit ganun, natawag ang pansin niya sa bibig ng babae. Hindi naman nagsalita si Mang Siano. Sa halip seryoso lang ang muka at pinagpapawisan ang noo. Nanood lang si Adrian, habang yung babae naman ay nakaupo lang sa lapag. Kasama pa nito ang isang babae, tila mag-ina ang dalawa.
Malungkot ang itsura at mukhang napakalaki ng problema. Nalaman ni Adrian ang pangalan ng dalaga, si Ellen, habang yung nanay naman ay si Rosalinda. Batay sa narinig na pag-uusap doon sa loob ng bahay. Inday Ellen, ano pang masakit bukod sa ulo mo? Meron ka pa bang nararamdaman na iba? Tanong ni Mang Shano habang hawak ang pulang tela. Tumugon ng dalaga na masakit din ang tagiliran. Gaya ng sinabi nung pinuntahan sila ng matanda. Naroon pa rin ang sakit at hindi pa rin nawawala. Hindi naman masuri ni Mang Shano dahil nasa gilid ito ng maselang parte ng babae kaya nahihiya ang dalaga. Gusto sanang tignan at hawakan ni Mang Shano, kaso nga lang babae ito, kaya kay Aling Rosalinda niya pinatignan. Hanggang sa sinabi ni Aling Rosalinda na meron itong pasa na tila hugis kamay. Nung isang linggo pa niya dinadaing yan. Katunayan nasabi ko na yan sa'yo, pasensya na ha. Masyado kasing mahiyain ang anak ko Bukod pa dyan, takot siya sa lalaki. Kamunti ka na kasing magahasa tong anak ko kaya nagkapobya. Wika ni Aling Rosalinda. Hindi naman napigilang magsalita ni Adrian. Ganun po ba, Ali? Kung sa bagay, ito kasing si Mang Shano. Yung itsura parang hindi pagkakatiwalaan Baka siguro kamukha niya po yung kamuntikang manggahasa Sabi ko po sa inyo, Mang Shano maligo po kayo Wika ni Adrian. Hoy, ikaw batang lawit. Anak ka ng kamote ha. Kung wala kang magawang matino, tumahimik ka na lang dyan. Walang gana tong maliit na lawit na to Subukan mo magsalita dyan ha. Sasakalin talaga kita, huwag ka nang sasabat. Manood ka lang, tumahimik ka dyan. Panira ng umaga to Tugon ni Mang Shano. Kamuntikan pa nitong mahampas ng telang pula sa Adrian. Hanggang sa nabaling na ang atensyon ng matanda sa dalaga. Kinausap niya ito. Kung hindi ipapakita sa kanya ang tagiliran, mas matatagalan ang gamutan. Kailangan niyang malaman ang sitwasyon ng katawan ng babae. Kaya wala nang nagawa pa ang dalaga. Ipinakita nito ang dinadaing sa katawan. Nakita din ni Adrian na para bang hulmanga ito ng kamay. Habang si Mang Shano noon, kapansin-pansin ang pagkagulat. Umiling ito at napatingin sa malayo. Ilang sandali lang ay nagsalita ang matanda. Napagdiskitahan ng anak mo ng lamang lupa. Sinabi ko naman sa inyo nung unang konsulta ko sa kanya. Pero sa nakikita ko ngayon, mas lalo siyang nagustuhan At kung hindi ako nagkakamali, hinalay ng engkanto ang anak mo. Wika ni Mang Shano. Mahahalata ang pagkabigla kay Aling Rosalinda. Samantalang nagalit naman si Ellen at sinabing kalokohan ang sinasabi nito. Sabi ko naman po sa inyo na hindi totoo yung ginagawa ng mga albularyo. Naniniwala kasi kayo dyan sa mga kapitbahay natin. Ano daw? Ginahasa daw ako ng engkanto. Baliw lang po yung maniniwala dyan Wika ni Ellen. Maghulos dili ka anak. Hindi tayo pupunta sa albularyo kung mapapagaling ka ng doktor. Kaya makinig na lang tayo. Mang Shano, ano po bang dapat naming gawin? Pakiusap po, tulungan niyo po kami. Wika ng Ale. Nagpatuloy sa pagsasalita si Ellen ng mga hindi kaaya-ayang salita. Pero hindi na ito masyadong pinansin ni Mang Shano.
Ayon sa kanya, hindi may iwasan na magkaroon ng opinyon ang ibang tao, lalong-lalo na kung usapin ng mga albularyo. Nakamulata na ang uso, kaya nakalimutan na ng mga ito ang kultura at paniniwala. Pero nilinaw ni Mang Siano na dahil dito nahihirapan siyang gamutin ang isang tao. Dagdag pa niya, lumapit sa kanya at nangingi ng tulong. Dapat maniwala sila sa gamutan dahil kung hindi ay masasayang lang ang oras ng lahat. Hindi uubra at kakapit kailanman ang ginagawa. Unang bungad pa lang sa kanya ng mag-ina. Alam na ni Mang Siano sa sarili na mahihirapan siya. Makikita kaagad sa itsura ni Ellen ang pag-aalinlangan. Wala namang problema sa akin, Day. Sige, pairalin mo ang garbo mo. Pero pinapaalalahanan kita. Delikado ang sitwasyon mo. Rosalinda, hayaan muna natin ang anak mo. Pero magpapatuloy ang paghihirap niya. At ang pinakamasaklap, nagdadalang tao siya. Sige, magandang araw sa inyo. Wika ni Mang Siano. Seryoso ang muka. Tumayo at lumabas ng tahanan. Nagkatitigan naman ang mag-ina sa loob. Panay sabi si Ellen na umuwi na sila ng tahanan. Kaya naman wala nang nagawa si Aling Rosalinda ng mga sandaling iyon. Matapos makaalis ng mag-ina, lumapit si Adrian sa matanda. Ayon sa kanya, papano na lang yung babae? Kung totoo mang hinalay ito ng engkanto at nagdadalang tao, kawawa naman ang dalaga. Dapat hindi na lang pinagtuunan ng pansin ni Mang Siano ang mga sinabi ni Ellen at ipinagpatuloy na lamang ang gamutan. Hoy, dugyot, batang lawit. Hindi mo ba narinig yung mga sinabi ko? Kulang ang paniniwala nila, kaya hindi uubra ang gamutan. Tapos ngayon parang ako pa yung sinisisi mo. Ano gagawin ko? Ituloy ko yung panggagamot kahit alam kong wala namang bisa. Ay, kanina ka pa ha. Hindi pa tayo tapos. Wika ni Mang Siano. Nakalimutan ko lang po. Narinig ko naman po yun eh. Pero siguro pwede namang gawa ng ibang paraan. Bakit hindi nyo na lang po itabo yung elemento na gumagambala sa babae? Tanong ni Adrian. Yan ang magandang tanong. Yung may laman. Pero hindi pa rin eh. Nagambala na siya at meron na silang koneksyon sa isa't isa. At gaya ng sinabi ko, walang paniniwala ang dalaga. Ang susi sa lahat ng mabisang gamutan ay ang paniniwala ng tao sa bawat ginagawa ko. Kung wala ang pinakasusi, hindi uubra ang lahat ng pamamaraan. Tugon ni Mang Siano. Kagad pumasok sa isip ni Adrian na tama ang sinabi nito. Kaya naman minabuti niyang manahimik. Pero muling nagsalita ang matanda. Ayon dito, ilang araw ang lilipas ay siguradong babalik ang mag-ina. Hanggang sa natanong ni Mang Siano kung bakit umuwi si Adrian. Dito na pinaliwanag ng bata ang sitwasyon na siya namang mas lalong ikinagalit ng matanda. Yung aswang na bumibisita sa tahanan niyo. Ilang araw pa ang lilipas bago yan gumawa ng hakbag. At doon pa lang ako kikilos. Dahil hindi na makakatakas yun. Sa oras na makagawa ng kumpletong marka ang aswag, doon pa lamang siya kikilos. At doon ko siya babagatin kung saan niya inilagay ang marka. Dahil doon lang din dadaan ang aswag. Ay nako, nag-almusal ka na ba? Tanong ni Mang Siano.
Opo, nag-almusal na po ako. May panghimagas pa nga eh. Sangkatutak na sermon nyo. Tugon ni Adrian. Sa susunod kasi manood ka na lang. At teka, isasama kita mamaya ah. May isang pasyente ko pero iba ang problema. Maganda doon kasi maraming pagkain. Pero may kailangan muna akong kunin sa ibang lugar. Wika ni Mang Shano. Kagad namang pumayag si Adrian. Sinabi din ng bata na alam niya na ang ugnayan ni Mang Shano at Lolo Adorio. Pati na rin ang nilalang na nakita niya sa lugar na tila kuweba. Pinaliwanag sa kanya lahat ng ama. Ang sabi naman ni Mang Shano, marami pang matutuklasan si Adrian. Malalaman niya ito kung porsigido talagang matuto ang bata. Tumangulang si Adrian. Nagtanong kung anong oras sila aalis. Sumagot naman si Mang Shano na mamayang hapon. Malapit lang naman ang lugar. Basta maganda roon dahil may mga makakalaro sa Adrian. Gusto pala nitong makasama sa Adrian para kahit papano may nakakausap si Mang Shano. Kagad na silang umalis pagsapit ng hapon. Maayos namang nakapagpaalam si Adrian sa mga magulang. Pero hindi siya naniniwala kay Mang Shano na maganda ang lugar na pupuntahan. Wala itong tiwala sa matanda. Alam niya sa sarili na ang sinasabing maganda ni Mang Shano ay nakakakilabot. Nakatali na sa bisig ni Mang Shano ang bandanang pula. Napapaisip na si Adrian kung para saan ito. Lalo pat nakita niya din itong hawak ni Mang Shano habang ginagamot si Ellen. Kaya naman nagtanong pa ang bata kung para saan ba talaga ang pulang tela. Dito sinabi ni Mang Shano na napaka-importante sa kanya ng bagay na ito. Tangan niya ang pulang tela. Bigay ito mismo ni Deborah. Palagi niyang binabasa ang tela para magkabisa. Pagkain ng tela ang tubig mula sa bukal na nakikita ni Adrian. Doon kung saan nakatira si Deborah. Dagdag pa ng matanda. Kapag wala ng bisa ang telang pula, bumabalik ito sa lugar ni Deborah. Ang bisa ng tela ay pangkalahatang proteksyon. Hindi lamang para kay Mang Shano, kung hindi sa mga taong nakapaligid sa kanya. Pero may namumukod tanging bisa ang telang iyon. Ang pagbibigay ng abilidad na hindi makikita ng simpleng tao. Malalaman ito ni Adrian sa oras na maging bukas na ang bata sa mga kakaibang bagay. Sa ngayon, dahil nakitaan niya ng potensyal ang paslit, wala itong dapat gawin kung hindi makinig at sumama sa kanya. Hindi dapat biglain ang karunungan. Dapat munang ipaintindi ang lahat. Aminado naman noon si Adrian. Nawiwili siyang kasama ang matanda. Wala naman itong problema sa mga magulang. Gaya ng sinabi sa kwento, pinagkakatiwalaan ni Tatay Wilberto si Mang Shano. Hindi namamalayan noon ni Adrian na habang patuloy siya sa pagtatanong, sobrang haba na pala ng kanilang nilakad. Nagtataka ang bata. Kanina pa sila naglalakad, pero wala pa rin sila sa lugar. Nagtanong na si Adrian kung saan banda. May mga iilang tahanan, pero halatang malayo sa sibilisasyon. Ang ilan pa dito ay tila wala nang nakatira. Liblib na ito at may ilang parte pang nakakakilabot. Hanggang sa nayamot na si Adrian, nagreklamo siya at nagsalita. Sabi niyo po malapit lang. Kanina pa po tayo naglalakad eh. Ang layo naman po pala nito eh. Wika ni Adrian.
Abay, talagang malayo para sa'yo. Ang liit-liit ng hakbang mo eh. Saka bakit parang galit ka? Buti nga sinama pa kita eh. Mamaya nandun na tayo. Tugon ni Mang Shano. Hindi na lang nagsalita pa si Adrian. Minabuti nitong manahimik. Hanggang sa nagsalita si Mang Shano na naroon na sila sa lugar. Kagad iginala ni Adrian ang mga mata sa paligid. Dito sumimangot ang muka. Dahil tila pinamamahayan ng mga elemento ang lugar. Sobrang liblib nito. Sa gilid ng burol, pero nakatapat sa masikip na gubat. Medyo may kadiliman din ang lugar kahit tanghali pa lamang. Nakakita ng 2 bahay si Adrian. May tao, pero tila galing pa sa sinaunang panahon. Nakasuot ang mga ito ng bahag. Hanggang sa sinalubong naman sila ng matanda. Napansin niya na ang mga bata doon na kasing edad niya. Walang mga saplot. Bata man si Adrian, pero nakapagbitaw siya ng pangit na salita kay Mang Shano. Ayon sa kanya, walang maganda sa paligid at totoo ang hinala. Wala ring masarap na pagkain. Pinaasa lamang siya ng matanda. Tumawa si Mang Shano at sinabing mag-antay lamang dahil taliwas ang iniisip ni Adrian. Napailing na lang noon ang bata sapagkat ang mga bahay doon, bagaman literal na tirahan, pero tila gawa ng hindi matinong tao. Pinagtagpi-tagping kahoy lamang, pinagbuklod gamit ang tali. Habang ang bubong, mga dahon na anahaw na tila tinabon lamang. Naisip ni Adrian kapag umuulan at masama ang panahon, baka bumigay ang tahanan doon. Pero sumunod na lamang ang bata. Hindi nagsasalita at pinagmamasdan lang ang paligid. Napansin niya na namumula ang labi ng mga taong sumasalubong sa kanya. Panay din ang dura at sobrang nakakadiri. Nagnganganga ang mga ito. Kung hindi siya nagkakamali, mga katutubo ang naroon sa lugar. Nakabahag yung matanda, pero makikita pa rin ang maselang parte ng katawan. Napakamot na lang ng ulo noon si Adrian at patuloy sa pagtataka kung bakit doon sila nagpunta. Nag-usap si Mang Shano at yung matandang nakabahag. Ibyong, kumusta? Ay pwede bang makaingi ng panyawan at buyo? Wika ni Mang Shano. Walang problema, Shano. Pero sabihin mo sa akin, sino ba itong kasama mo? Apo mo? Tanong ni Ibyong. Hindi. Hindi ko apo yan. Apo ni Aboryo. Pero parang hindi apo ni Aboryo, no? Pangit eh. Sige na. Mag-aantay na lang kami dito. Tugon ni Mang Shano. Nainis si Adrian. Gusto niyang sumabat pero minabuti niyang magtimpi. Kagad namang umalis ang matanda at nag-antay sila sandali sa lugar. Ang sabi ni Adrian, hindi maganda doon. Walang pagkain at napakalayo. Nasaan na po yung sinasabi niyo? Parang yun lang naman ata yung sadya niyo sa lugar eh. Panyawan daw at buyo. Marami naman kaming tanim nun eh. Bakit pa kaya tayo pumunta dito? Wala namang pagkain. Pangit yung lugar. Tas yung itsura ng mga tao, weirdo. Ano ba naman yan, oh? Wika ni Adrian. Hindi ako nagsisinungaling ha. Baka mali yung intindi mo. Hindi ka kasi nakikinig sa akin ng maayos. Ang sabi ko,
pupuntahan natin yung pasyente ko pero may uunahin muna tayo. Ito nga yun malayo. Yung pasyente ko kasi, nasa kabilang nayon lang. Malapit lang sa atin. Doon ka mabibilao ka ng makakain mamaya. Ay nako kasi, palibasa kapag pagkain, napakadali mong utuin. Bueno, ibang klaseng panyawan at buyo ang makukuha dito. Dahil may taglay itong bisa na hindi makikita sa mga halaman sa likod ng bahay nyo. Pagpapaliwanag ni Mang Shano. Ang mga panyawan, kilala din bilang makabuhay. Ilang sandali pa bumalik na si Mang Ibyong. Bitbit ang panyawan na hinihingi ni Mang Shano. May kumpul din ng mga buyo. Inabot ito sa albularyo. Nagpasalamat naman si Mang Shano at kaagad nang umalis. Nagmamaktol na si Adrian sa puntong iyon, sapagkat mahabang lakaran na naman ito pabalik. Ang problema, hindi pa sila uuwi. Bagkus ay may pupuntahan pa sila. Hapon na nang makarating ang dalawa sa lugar. Lumihis pa sila ng daanan. Inaasahan na noon ni Adrian na sa maraming bahay sila mapupunta. Pero habang binabagtas ang maliit na daan, tila mali siya ng hinala, sapagkat hindi naman sila sa kalsada dumaan. Liblib pa rin. Inabisuan ni Mang Shano si Adrian na malapit na sila. May nakikita si Adrian na bahay sa unahan. Napapalibutan ito ng puno ng nyog. At doon din sa unahan, tanaw na ang malawak na palayan. Magtatanong sana si Adrian kung ano bang sakit ng pasyente. Kaso naudlot ito. May sumilip doon sa bintana na ubod ng tandang lalaki. Ang bahay na yon ay hindi naman kalakian. Kubo lang na karaniwang makikita sa bukid ng panahong ito. Nakangat ang saig sa lupa. May beranda kung saan naroon ang ilang baitang na hagdan na nakabungad naman sa daluyan ng tubig papuntang palayan. Tila nag-aalala ang itsura ng taong nakikita ng bata. Bagsak ang muka na parang napakalaki ng problema. Hanggang sa nakarating sila sa bahay, dito napasimangot ang mukha ni Adrian. Nakaamoy siya ng sobrang baho. Tila humahampas sa mukha niya ang nakakasulasok at para bang may nabubulok na hayop sa paligid. Habang si Mang Shano naman umakyat ng hagdan, nakita ni Adrian na kinakausap nito ang matanda. Nakiusyoso naman ng bata sa usapan ng dalawa. Ang sinabi ng matandang lalaki, lumalala na ang kondisyon ng anak. Nakiusap ang matanda kay Mang Shano na kung hindi gagaling, tuluyan na ito para hindi na maghirap pa. Nabagabag si Adrian sa mga narinig. Natanong sa isipan kung bakit gano'n na lang magsalita ang matanda at tila ba nawalan na ng pag-asa. Kaya naman umakyat ng tahanan si Adrian. Sumilip sa loob ng bahay at dito nanlaki ang mga mata sapagkat nakita mismo ng bata ang lalaking nakahiga na tila patay na. Maputla ang balat pero gumagalaw pa. Naririnig ng bata ang paghangos na tila ba naghihingalo. Dito niya napagtanto na doon sa loob ng bahay nang gagaling ang napakabahong amoy. Hanggang sa mabaling ang atensyon niya sa bandang leeg ng lalaki, napansin ni Adrian na namamaga ito at may malalaking sugat. Sa tindi ng kuryosidad, pumasok na ng bahay si Adrian at sinuri ang lalaki. Napatakip ng bibig si Adrian sapagkat ang sugat nito ay hindi pangkaraniwan. Yung kaliwang leeg,
nanlilimahid. May pabang sugat papunta sa balikat na tila naaagnas na at meron pang butas. Habang nakikita ang lalaking nakaiga, napaisip si Adrian. Tila tama lang ang desisyon ng matanda na tuluyan na ito nang matigil na ang paghihirap. Hanggang sa nalaman niya ang pangalan ng matanda ay Waldo, habang yung nakaiga naman ay anak niyang si Kristan. Lumapit si Mang Shano kay Kristan. Kinapa ang sugat. Nakikita ni Adrian ang pagputok ng maga sa liig. Naglalabasan pa ang nana. Lumapit naman si Adrian, pero nakatakip ang ilong. Sinilip niya ang sugat. Nasita siya ni Mang Shano, pero hindi nakinig si Adrian at pinagmasdang maigi. Nagkulay berde na ang sugat. Tila karneng nabubulok. May mga buhay pa na uod. Para bang patay, pero nakakapagtakang buhay pa ito. Sa lala ng sugat, iisipin ng lahat na makikita na wala ng buhay ang lalaki. Huwag kayo masyadong mayabang. Kung iinom, ilalagay sa tiyan, hindi sa utak. Kung hindi ako nagkakamali, nabarang to eh. Tama ang sinabi mo sa akin, Waldo. Pero bakit hindi mo sinabi sa akin kagad? Tanong ni Mang Shano. Sobrang bilis kasi ng pangyayari, Mang Shano. Yung umuwi yan ng lasing, kinabukasan hindi na makatayo eh. Akala ko nga natutulog lang tapos paghawak ko sa kanya mainit na. Kinukumbulsyon pa nga eh. 2 linggo ang nakalipas pero ganyan kabilis ang paglala ng kondisyon niya. Pinuntahan nga kita sa inyo eh. Hindi naman kita naabutan. Wika ni Mang Waldo. Dong Kristan, pwede ba kitang matanong? Sino bang nakasalamuha mo sa inuman? Sigurado ang tatay mo na isa doon ang may gawa niyan. May kaaway ka ba? May nakaaway ka ba tapos ayaw mong sabihin sa amin? Tanong ng albularyo. Hindi naman kagad nakapagsalita si Kristan. Lumuluwa ang mga mata nito. Inangat ang kamay. Kumamot sa bandang leeg. Hindi na nakayanan ni Adrian ang nakikita. Napaduwal ito. Sapagkat habang kinakamot ang gilid ng sugat, lumalabas pa ang nana mula dito. Nakapagbitaw ng mabigat na salita si Adrian. Sapagkat labis na ang gutom niya, pinaasa pa siyang may mga pagkain at makakalaro. Pero ang bumungad sa kanya, baliktad sa sinabi ni Mang Shano, hindi pagkain, kung hindi isang nakakadiring kaganapan. Hindi talaga kainuman ng nakaaway ko. May nabuntis akong babae. Kinumpronta ako ng tatay. Ang sabi, panagutan ko daw yung anak niya eh. Kaso nga lang, ininsulto ako ng mga kaibigan ko habang kinakausap ako ng tatay. Kasintahan ko yung babae. Nag-usap kami na pananagutan ko pero nakialam yung tatay. Ayos na sana yung lahat kaso sa harap ng mga kaibigan ko, sa harap ng maraming tao niya ako ininsulto. Nagalit ako, napahiya ako eh. Nakapagbitaw ako ng masamang salita, nagkagulo pero may umawat naman. Kaso nga lang, ito na yung sinapit ko pagkatapos nun. Nasugatan ako ng maliit lang eh. Hindi naman malala eh. Tapos naging ganito. Tugon ni Kristan. Sumimangot ang mukha ni Mang Shano. Para bang nagalit pa ito kay Kristan. Kung hindi ka ba naman kasi loko-loko, natural sa magulang ang mangialam. Tandaan mo, walang magulang na kayang tiisin ng anak. Kung meron man, mga magulang yon na wala sa tamang pag-iisip.
Gaya ng sinabi ko, kahit hindi mo kainuman, pero nagsinungaling ka. Walang pinagkaiba doon. Hindi mo sinabi yung totoo na meron kang nakalitan. Waldo, kumuha ka nga ng malinis na tela. Dalan mo din ako ng batya na may tubig. Gusto ko sanang mamatay na itong anak mo eh. Pero may responsibilidad ako. Bigyan natin ng pagkakataon tong animal na to. O Adrian, anong iniiyak-iyak mo dyan? Manood ka dito! Wika ni Mang Shano. Naluluwa ang mata ni Adrian dahil sa pagduwal. Ilang sandali pa naglapag na ng batya na may tubig si Mang Waldo. May kasama pa itong tela na nakababad doon. Walang ano-ano. Nakita ni Adrian na pinunasan ni Mang Shano ang bawat gilid ng sugat. Matapos nun, tinanggal ng matanda ang kulay pulang tela sa bisig. Binasa ito ng tubig. Kumuha ng kaperasong panyawan at 2 dahon ng puyo. Binalot ang mga yon ng telang pula. Pagkatapos ay piniga ni Mang Shano sa dingding. Hanggang sa nagsalita si Mang Shano, pero hindi naman maintindihan ng bata. May kakaiba sa boses ng matanda. Medyo gasgas. Na tila boses ng napakapangit na matanda na si Deborah. Habang yung mga mata ni Mang Shano nagkulay puti. Tila ba mata ng patay. Napaatras si Adrian dahil sa takot. Maya-maya pa, piniga ni Mang Shano yung kulay pulang tela doon mismo sa sugat. Nakita mismo ni Adrian kung paanong namilipit sa sakit si Kristan. Sumigaw pa ito na parang mamamatay na. Matapos nun, segundo lang ang namagitan. Nanlaki ang mga mata ni Adrian sapagkat nakakita siya ng mga langaw lumalabas mismo doon sa sugat. May kung anong pabilog na insekto pa na mukhang mga malulusog na garapata. Nakakapanindig balahibo ang nakikita niya. Kasabay pa ng paglabas ng mga insekto, may lumabas din na maruming langis. Tumatagas ito pababa ng banig. Mas lumala pa ang baho sa loob ng tahanan. Nang hindi na kinaya ni Adrian ang nakikita, pinili na lang niya na pumunta ng beranda. Ayon kay Adrian, ito na ang pinaka nakakadiring bagay na nakita niya buong buhay. Kalahating oras pa ang lumipas. Saka pa lamang tumayo si Mang Shano at sinabing kakausapin muna ang nangbarang. Napapikit naman ang mata si Kristan na tila nahimatay sa ginawang gamutan. Nagtanong si Mang Waldo sa sitwasyon ng anak. Tinanggal ko lang ang nagpapalala sa sugat niya. Pero hindi ibig sabihin natanggal ko na ang barag. Kailangan makausap ko muna ang gumawa. Dahil kung hindi, magpapatuloy ang paglala ng sugat. Babalik at babalik pa rin yung mga pinalabas ko. Wika ni Mang Shano. Nagtanong pa ang albularyo kung kilala ba ni Mang Waldo ang nabuntis na babae ni Kristan. Sumimangot ang mukha ng matanda at sinabing alam niya ang tirahan pero hindi niya kilala ang mga ito. Wala namang nababanggit ang anak tungkol sa babae, maliban na lang kung saan ito nakatira. Matapos nun, sinabi ni Mang Shano na samahan siya kung saan ang tahanan nito. Pumayag naman si Mang Waldo. Kagad silang umalis ng tahanan, habang si Adrian ay nagdadalawang isip na sumama. Ayon pa sa bata, ang nais lang niya ay makauwi ng tahanan, pero wala siyang nagawa dahil hindi naman pumayag si Mang Shano nang magpaalam siya.
Pinasama pa rin ito ng albularyo para kahit papano madagdagan pa ang kaalaman ni Adrian. Hapon na. Inaasahan na noon ni Adrian na gagabihin na naman sila. Sigurado din ng bata, malayo ang bahay ng nasabing nabuntis na Kristan. Hindi nga siya nagkamali. Malayo nga ang lugar. 2 sakayan pa ang ginawa bago sila tuluyang makarating doon. Ang masaklap pa kay Adrian, liblib na lugar ito, pero marami namang tahanan. Kinakabahan pa noon si Adrian dahil habang papalapit sila sa sinasabing tahanan ni Mang Waldo, panay naman ang sabi ng matanda na baka magkagulo. Ayon kay Mang Waldo, maaaring magdulot pa ng mas malaking away ang pagpunta nila sa lugar. Ang sagot ni Mang Shano, kung sakaling magkagulo, hindi niya kailangang mag-alala. Madilim na ng mga oras na yun, kaya dumikit na si Adrian kay Mang Shano. Natatakot ang bata na baka muli niyang makita si Deborah. Napapailing na lang si Adrian ng mga sandaling iyon. Naaalala nito ang biglaang pagbabago ng boses ni Mang Shano habang ginagamot si Kristan. Naisa nang magtanong ni Adrian kung anong nangyari kay Mang Shano. Kaso wala siyang tamang pagkakataon, kaya minabuti ng bata na manahimik. Malaki ang tahanan ng nabuntis na babae ni Kristan, pero parang galing pa ito sa panahon ng gera dahil sa sobrang luma ng itsura. 2 palapag at may ilang parte na gibana, pero malinis naman ang paligid at halatang napangalagaan ng maayos. May ilaw sa bulwagan kaya natatanaw niya kahit papano. Maging ang loob ng bahay ay may ilaw din. Abot ang kuryente sa lugar. Nasa harap sila ng tahanan. Kagad nakita ni Adrian ang 2 binata na tila kambal na nakasilip. Magkamukhang magkamuka ang mga ito. Nag-uusap. May tinatawag na pangalan doon sa loob. Hanggang sa may babaeng sumilip, pero mahahalata na ang nakaumbok na tiyan. Napapaisip si Adrian, maaring alam ng tao sa tahanan kung sino sila at kung ano ang sadya, lalo na't kasama nila ang tatay ni Kristan. Hanggang sa bumati si Mang Shano ng magandang gabi. Kung ako sa inyo, Uuwi na lang ako. Wala kayong mapapala dito. Magsilayas kayo kung ayaw nyo ng gulo. Wika ni Tandang Isayas. Aba, gulo nga ito, Waldo. Bukang pahirapan eh. Teka, kaibigan, magandang gabi sa'yo ha. Binabati kita. Pwede bang sagutin mo din ako ng maayos? Hindi gulo ang pinunta namin. Makikiusap sana kami. Wika ni Mang Shano. Lumapit ito at sumilip sa pintuan. Hindi naman sumama si Mang Waldo. Tensyonado ang muka. Lalo na si Adrian. Natatakot ito sa maaring kantungan ng tagpo. Hanggang sa nagkasagutan na sila ni Mang Shano, lumabas yung matandang nagsalita sa loob. Dito nasilayan ni Adrian. Malaking tao pala ito. Maging yung 2 binata na kambal ay lumabas na rin. Pasimpleng nagtago ang kamay sa likuran na tila may hawak na kung ano. Teka, kaibigan. Wala naman sanang dase. Eto, nakikiusap ako ho. Hindi naman may pagkakaila, di ba? Alam mo na siguro ang sadya namin. At alam kong ikaw ang bumarang sa binata. Pwede bang
Kayo na lang ang magresolba ng problema sa loob ng pamilya. Pananagutan naman ni Krista ng dalaga eh. Kaya pakiusap, pagalingin mo siya para magampanan niya ang tungkulin bilang ama. Wika ni Mang Shano. Kung magsalita ka, parang ang dami mong alam ah. Saka anong pagalingin? At anong barang yung sinasabi mo? Wala akong kinalaman dyan. Kung may nangyari man sa binatang bastos na yun, mabuti nga sa kanya. Wala siyang puwang sa pamilya namin. Nakiusap ako sa kanya pero walang respeto. Tugon ni Tandang Isaias. Lintek! Sasabihin ko ba kung hindi ko alam? Kilala mo ba ako? Tinatago mo po eh. O siya sige, kung patigasan ang gusto nyo, edi magmatigasan tayo. Tignan na lang natin kung hanggang saan naabot yung yabang mo. Tatay ka pa naman sana. Dapat mong protektahan ang reputasyon ng anak mo, maging ang pagbubuntis niya. Mahirap lumaki ang bata ng walang ama. Walang ya pala to eh. Sige Waldo, umalis na tayo. Ibibigay ko kung anong gusto ng lalaking yan. Wika ni Mang Shano. Galit na galit ito. Kagad na silang umalis sa lugar. Malaki ang katanungan sa isip ni Adrian kung ano ang gagawin ni Mang Shano. Narinig niya ang pagbabanta nito at kung hindi siya nagkakamali, malaking gulo ang magaganap. Hindi niya na kinulit pa si Mang Shano. Alam ng bata na mainit ang ulo nito. Hating gabi na nang makarating sila sa tahanan ni Mang Waldo. Nag-iwan ng panyawan at buyo si Mang Shano. Nagmungkahi ito na ibabad lang ni Mang Waldo ang mga halaman at ipahid naman sa sugat. Tumango naman si Mang Waldo. Pero nagtanong ito kung babalik ba si Mang Shano. Babalik ako. Bukas o hindi kaya sa makalawa. Kailangan ko lang harapin ang taong bumarang. Hindi sa personal kung hindi sa ibang paraan. Tignan natin kung hanggang saan ang lakas nun. Abay, madali sanang lutasin ang problema eh. Kaso mayabang. Tignan natin kung hanggang saan ang garbo niya. Uwi na kami. Hindi pa kumakain yung alaga ko eh. Wika ni Mang Shano. Habang pauwi, sinabi ni Adrian na hindi siya nagugutom. Wala na itong ganang kumain. Hindi maganda ang nakita niya at sobrang nakakadiri. Pagkain daw. Puro naman po kayo kalokohan eh. Teka nga po Mang Shano, ano po bang gagawin nyo? Natatakot ako eh. Makikipagsuntukan po ba kayo dun sa tatay ng buntis? Mukhang diyado po kayo dun ha. Malaking tao tapos ikaw, matanda ka na. Mukha ka pang may sakit sa baga. Wika ni Adrian. Lente na batang lawit na to, oo. Tumahimik ka na nga muna. Hindi ako makapag-isip ng tama eh. Palagi akong nababasag sa'yo eh. At saka hindi ako makikipagsuntukan. Ano ka ba? Bueno, makikita mo kung ano ang gagawin ko. Ang tawag dito ay kumbate espiritual. Walang malaki at maliit sa kumbate. Depende sa laban kung sino magwawagi. Kung sino ang may mas malakas na pananalig, siya ang magwawagi sa laban. Tugon ni Mang Shano. Ang Ninuno.